Welcome sa Thirst 2.0 na kung saan ay mapapakinggan ninyo ang mga trending topics sa politics, issues sa showbiz. Kaya naman kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, i-subscribe nyo na po yan. And please, pakisama naman ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga balitang napapanahon. So ayun, welcome back again to our YouTube channel. At for today's vlog nga ay pag-uusapan natin ang tungkol sa mga Dabber Cats. So na-miss nyo ba ang update ni Thirst 2.0? Eto po at magbabalik na tayo. At una nga nating pag-uusapan, etong unang ipiplex kong picture sa inyo. So sino yan? Hulaan nyo nga kung sino ang Dabber Cats na yan na kung saan ay napaka-baby pa. So alam ko, mahuhulaan nyo yan dahil yung mata pa lang, yung labi niya at ilong, kilalang kilala nyo po. Yes, si Raisa May Dizon yan. Si Dabber Cats host, Raisa May Dizon, na napaka-cute, ba? Diba? Ito ang isang legit Dabber Cats. At alam ko, kilalang kilala nyo siya. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol sa isang singing queen na isa po sa modelo or ini-endorso na brand ng ang Lux Premier. So, anniversary po pala, no? First anniversary ng Lux Premier na kung saan isa nga po sa nag-endorso dito si Casey Bueno. Sabi dito sa Lux Premier na page, "Cheers to one fabulous year. Lux Premier is celebrating its first anniversary and we could not be more thrilled from indulgent beauty treatment to rejuvenating wellness experiences. We have loved every moment of helping you look and feel your best." So, ayan po makikita nyo dyan, isa si Casey Bueno sa mga nag-i-endorso nito. At kanina nga po ay nakita natin na nasa event po siya or nasa party siya ng Lux Premier Beauty and Wellness. So, parami na po ng parami ang mga ini-endorsong brand ng ating mga singing queen. Syempre, sa tulong yan ng Dabber Cats, TBJ, and Eat Bulaga. Dahil kung hindi po si Eat Bulaga, hindi sila mabibigyan ng tsansang makilala at mahalinang publiko. Samantalang sa mga nagtatanong at patuloy na umuusisa po sa 45th anniversary ng Eat Bulaga, kung saan ito gaganapin, wala pa po tayong info tungkol dyan. At sa oras na meron, alam nyo naman ako, ina-update at sinishare ko po agad sa inyo ang tungkol doon. Kasi alam ko kung gaano kayo ka-excited na magkaroon ng info tungkol sa nalalapit na anibersaryo ng Eat Bulaga. So kahit saan pa yan, kahit sa Meralco Theater or sa TV5 Reliance, kahit maliit yung studio na pagdausan nila, okay lang po yan. As long as napapasyan nila tayong lahat, walang problema yan basta nairaos ang 45th anniversary. Samantalang, pag-usapan naman natin ang tungkol po dito sa malalaking pasabog na dapat ay malaman po ninyo tungkol sa tatlong network. Sabi dito sa headline ng PEP, TV Network Update, usapang sales daw at utang. So, sino sa tingin ninyo ang may malaking utang at sino ang bumaba ang sales na network? At sino sa tingin ninyo ang network na maganda ang pasok ng pera? So, sino-sino sa kanila, no? Yang ating tinutukoy. Sabi dito, pinag-uusapan pa rin sa social media, nagdi-trending pa rin sa X, dating Twitter, ang GMA Gala 2024 dahil sa star-studded na pagtitipong ito na dinaluhan ng mga artista ng GMA7 at ABS-CBN. Ginanap ito sa Manila Marriott Hotel sa Pasay City nitong Sabado ng gabi, Hulyo 20, 2024. Pero huli na namin nalaman, meron din palang malaking selebrasyon ang Signal TV. Pinagdiwang nila ang kanilang 15th anniversary noong Biyernes, July 19, na ginanap naman sa Crown Plaza sa Pasig City. May ilang nagmamahaderang ikinumpara ang 15th anniversary ng Signal TV sa GMA Gala 2024. Malayong-malayo kung pagbasehan ang dami ng stars na dumalo. So, smiyo kinumpara pa po yung anniversary ng sa Signal. Ang mga a-attend lang po doon ay yung mga kapita-pitagan na parte ng Signal. Sosmio Marimar naman, Diyos ko.
Sabi pa dito, may ilang athlete na dumalo signal event, pero kahit nga ang towering basketball player na si Kai Soto ay sa GMA Gala umattend. At eto pa daw, nagka-traffic pa daw sa Skyway pababa ng Marriott Grand Ballroom dahil nagkumpulan daw yung mga kotse sakay ang celebrities na dumalo sa GMA Gala. Pati ang papuntang Entertainment City ay nagkahirapan na rin sa pagbaba dahil sa dami ng mga kotseng papunta sa The Theater at Soler dahil naman sa An Evening with David Benoit concert na ginanap noong gabing iyon. Correct me if I'm wrong na lang sa name ha, hindi kasi ako masyadong pamilyar. Ang dami ring mga sosyal na nanood sa concert na ito ng sikat na jazz pianist. Ang ganda kasi ng show lalo na't napakagaling ng The Company na special guest ni David. Nangako si David na i-guest niya sa kanyang concert sa Amerika ang magaling na Pinoy vocal group. So, TV networks update naman tayo, no? Ilang taga-showbiz din ang nakachikahan namin sa concert ni David Benoit tungkol sa 3 TV network na patuloy pa rin pinapanood ng mga tao ang kanilang mga programa. Sabi daw ng kanilang reliable source, maganda daw ang 2023 ng isang TV network dahil tumaas ang sales nila ng halos 2 billion. So, anong network yan? Maaring malaki ang nagawa ng mga bagong programang napapanood na sa network na ito, kaya maganda raw ang future nito kung patuloy silang makakapag-produce ng magandang show. So, TV5 kaya ang tinutukoy dito. Totoo naman kaya itong nasagap ng Peptroika tungkol sa isa pang TV network na hindi raw maganda ang performance ng sale nila nung nakaraang taon. Totoo kayang umabot daw ng 2 billion ang ibinaba ng sales nito. May kinalaman kaya ito sa ilang programa nilang hindi gaano pumalo sa ratings o baka sa hindi magandang pamamalakad nito. May ilang kwento pa kaming narinig tungkol sa problema sa TV network na ito pero pawang haka-haka pa lamang naman at mahirap itong kumpirmahin dahil walang magkukwento mula sa kanila. At eto pa, napag-alaman din daw ng Peptroika na ang isa pang network ay may malaking pagkakautang sa bangko pero ayon sa kwento ng kanilang reliable source ay pinapautang pa rin sila kahit hindi pa fully paid ang una nilang pagkakautang. Maaring kampante ang bangko na makakabawi ang network dahil gumaganda ang show nila at unti-unti silang nakakabangon. Sana nga, di ba, pati raw ang recording company nila ay binila raw ng isang American multinational music company na pag-aari na raw nitong kumpanyang ito ang 60% ng recording company pero sila pa rin daw ang nagpapatakbo nito. Maganda rin kasi ang performance ng artist nila na lalong pinasikat ng recording company na ito. So, ayan, magkakaalaman din iyan sa pagpasok ng taong 2025. So, alam nyo na yung kasagutan dito. Sino ba yung network na may malaking utang? Pero patuloy itong nakakabawi, no? Itong may malaking utang na to. At sinong network or anong network ang patuloy na bumababa po ang sales? Alam nyo na yan, ano? Natalakay na natin yan noong matagal na mga update natin. At sinong network or anong network itong patuloy na tumataas ang kita? No, TV5 kaya ito dahil sa TBJ na kung saan ay sinundan ng mga Dabber Gods natin sa TV5. So sige nga mga ka-Dabber Gods, sagutin nyo nga yung 3 network na yan kung talagang alam ninyo yung kasagutan.